Bagong salta ang pamilya ni Debbie sa bayan ng San Rafael. Dahil sa kamalasang inabot nila sa Maynila, ay kinailangan nilang tumira sa dating rest house ng lola niyang sumakabilang buhay na. Ito ang ina ng papa niya. Dating may kaya ang pamilya sa lugar, ngunit dumating sa hangganan. Solong anak at napunta pa sa malayo at sobrang tahimik na lugar, kaya naman hindi maiwasan ni Debbie na hindi makaramdam ng lungkot. Nagpaalam siya sa mama niya na maglalakad-lakad lang muna sa baybayin ng dagat. Isang bangkero ang nakatawag ng pansin ni Debbie. Gwapo ito, ngunit tila puno rin ng lungkot ang mga mata nito. Parang may mabigat na dinadala. Matapos maihatid ng maayos ang mga pasahero, ay tahimik itong nagsagwan palayo sa bayan. Nung sumunod na beses naman na nakita niya ito, ay mukhang may nasira sa bangka, kaya pansamantala itong inayos. Habang inaayos ng binata ang bangka, ay nakatitig lang sa kanya si Debbie. Ilang saglit pa, ay umukay na ang bangka at muli ay tahimik na nilisan ng bangkero ang baybayin. Ilang beses pa na nakita ng dalaga ang bangkerong misteryoso ang dating sa kanya. May kung anong damdamin sa kanya ang nagnanais na makilala ito. Ngunit sa tuwing tatangkain niyang lumapit, ay tila ba nakakaramdam ito at agad na umiiwas. Isang hapon, sa muling pamamasyal ni Debbie sa tabing dagat, ay nilapitan siya ng matandang babae at inalok ng paninda nitong kakanin. Nagulat ang dalaga nang sabihin ng matanda na nakikita siya nitong palaging tumitingin sa bangkero. Pinamulahan tuloy siya ng pisngi. Anang matanda, ang binatang bangkero ay hindi nagsasabi ng pangalan kanino man. Matagal na itong naghahatid sundo sa mga tao mula sa isang isla patungo sa bayan. At mula sa bayan patungo sa isla, binatilyo pa lang ito. Ngunit may sabi-sabi na ang binata ay naninirahan sa abandonadong isla. Na-curious si Debbie kung anong isla ang tinutukoy ng matanda at kung saan ito matatagpuan. Iyon daw ay ang Isla Ibora. Ito ang pinakamalayong isla sa bayan. 5 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng malakas na pagsabog sa Isla Ibora. Ang islang iyon ay baluarte ng matapang na pinunong si Goman at mga alagad niya, kaya walang sino man ang nagtatangka na dayuhin ang nasabing isla. Kahit nang mangyari ang pagsabog, ay takot pa rin ang mga tao na pakialaman ito. Nung minsan na may dayong grupo na pumasok sa isla, ay balitang hindi na nakalabas ang mga ito. Tapos noon, may mga sumunod pa, ngunit wala ni isa man ang nakabalik. Kaya tuluyan ng inabandona at kinatakutan ang isla. Isang beses, may mangingisdang nakakita sa binatilyong bangkero na pumasok sa islang iyon at muling nakalabas. Subalit walang nagkalakas ng loob na tanungin ito tungkol doon dahil ang binatilyo ay misteryoso, mahiwaga, walang kinakausap maski sino. Kahit ang mga taong sumasakay sa bangka niya, kung ano lang ang sabihin ng mga ito at ibayad sa kanya, ay tangulang ang itinutugon niya. Kaya sabi ng iba ay pipiraw ito. Pero anang matanda, hindi siya naniniwalang hindi nga ito nakakapagsalita. Malakas ang kutob niya na may lihim itong pinoprotektahan sa abandonadong islang iyon. Bago umalis ang tindera ng kakanin, nagbabala pa ito kay Debbie na mag-ingat at huwag lalapitan ang misteryosong bangkero. Dahil sa mga nalamang iyon, ay umusbong sa dalaga ang kuryosidad. Lalo siyang naging interesado na makilala ang lalaki at matuklasan ang lihim ng abandonadong isla. Dahil abala naman ang mga magulang sa pagre-resolba ng problema nilang may kinalaman sa negosyo at hindi pa nakakabalik sa kolehiyo si Debbie, kaya naman naisipan niyang bigyan ng atensyon ang kuryosidad niya sa misteryosong binata at abandonadong isla na tinitirahan nito. Nakaisip siya ng paraan kung saan siya magsisimula. Si Mang Osmundo, ang dating katiwala ng rest house na tinitirahan nila ngayon, ay palagi rin niya nakikita sa baybayin ng dagat, kaya't kinausap niya ito tungkol sa mga alam nitong isla. Hindi man niya binanggit ang misteryosong bangkero,
ay kusa nitong ikinuwento sa kanya ang tungkol dito. Katulad din ng nalaman niya sa tindera ng kakanin at nalaman pa niya na ang mangingisdang nakakita sa binatilyo pang bangkero noon na pumasok sa abandonadong isla ay mismong si Mang Osmundo. Ipinakita ni Debbie ang interes niya sa kwento nito at tinanong na rin kung paano mapupuntahan ang islang iyon. Anang matandang lalaki, napakalayo ng isla at napakadelikado rin, kaya nga ito inabandona. Pero napilit pa rin ng dalaga si Mang Osmundo kung paano ito mapupuntahan. Nakipagkasundo si Debbie na babayaran niya ang katiwala mula sa ipon niyang pera kapalit ng paghahatid sa kanya nito sa abandonadong isla. Puno ng pag-aalinlangan si Mang Osmundo, ngunit dala ng kagipitan at kagustuhang makuha ang ibabayad ng dalaga ay pumayag na rin ito. Subalit mahigpit ang bilin niya kay Debbie na bago lumubog ang araw ay kailangan nilang magkita sa pampang ng islang iyon. Susunduin niya ito at ibabalik sa bayan. Nangako naman ang dalaga na mag-iingat siyang mabuti at tutupad sa usapan nila. Tama nga ang sinabi ni Mang Osmundo, malayo ang islang iyon. Pagtapak pa lang ni Debbie rito ay kinilabutan na siya. Binigyan siya ni Mang Osmundo ng patalim bilang proteksyon niya habang nasa isla. Upang makaiwas daw sa kapamakan ay palaging piliin ng dalaga na maggubli at huwag lalantad sa panganib. Ano pa man ang matuklasan nito roon. Matapos ang maikling pag-uusap ay nagmamadali ng umalis ang matanda. Naiwang palingalinga sa isla si Debbie. Balak niyang hintayin ang pagdating doon ng misteryosong bangkero at sundan ito ng palihim upang makita kung anong klaseng pamumuhay mayroon ito. Matyaga siyang naghintay hanggang sa matanaw na niya ang paparating na bangka. Agad siyang naggubli. Napangiti si Debbie. Hindi niya maintindihan kung bakit tila napapangiti rin ang puso niya sa tuwing makikita niya ang misteryoso ngunit maamong mukha ng bangkero. Iniayos nito ang pagkakatali ng bangka. Nang masigurong mahigpit na ang pagkakatali ay nagsimula na itong maglakad papaloob sa isla. Maingat na sinundan ni Debbie ang bawat hakbang ng binata. Kasabay nito ay namamangha siya sa kakatuwang paligid. Puno ng kapanglawan, larawan ng isang lugar na tunay na napapayaan. Bagamat nananatiling nakatayo ang mga puno, tila ba ang mga ito ay walang sigla. Gayon din ang mga halaman at bulaklak na parabang napilitan lang tumubo upang mabigyang buhay ang kapaligirang matagal na panahon ng nahihimlay. Ang daan ay maputik, wari katatapos lang ng mabiyayang ulan na tumugon lamang sa uhaw na lupa. Biglang napakubli sa likod ng puno si Debbie nang huminto sa paglalakad ang binatang palihim na sinusundan. Noon lamang niya napansin na may bitbit pala itong malaking plastic. Napaisip siya kung ano ang laman niyon. Ngunit ang pag-isip ay napalitan ng kaba nang luminga ang binata. Mukhang naramdaman nito ang kanyang presensya. Ilang saglit pa at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Muling huminto nang mapatapat sa isang saradong bahay, ngunit walang bubong. May kinuha sa loob ng plastic na sa tingin ni Debbie ay hilaw na karne at inihagis iyon doon. Ganoon din ang ginawa nito sa mga sumunod na bahay na pawang saradong-sarado, subalit mga walang bubong. Gumapang ang kilabot sa katawan ng dalaga mula sa kanyang nanginginig na mga paa hanggang sa nanghihilakbot niyang utak. Paano'y dinig niya ang makapanindig balahibong pag-ungol at pagtangis ng mga nasa loob ng mga nakahanay na kabahayan. Nang medyo makalayo ang misteryosong binata, ay dahan-dahan namang lumapit ang dalaga sa isa sa mga bahay. Sumilip siya sa butas at doon ay nakumpirma ang tumatakbo sa kanyang isip. Mga buhay na bangkay. Muling nagkubli si Debbie sa likod ng malalagong halaman habang ang binata ay patuloy na naging abala sa ginagawang pagpapakain sa mga buhay na bangkay ng mga hilaw na karne. Hindi maintindihan ng dalaga ang nararamdaman. Naghahalo ang emosyon niya, lungkot, awa at takot. Nang sa wakas ay maikot na ng binata ang mga kabahayan,
ay nahiga ito sa sirang papag na nasa lilim ng isang puno. Maya-maya pa ay nakaidlip na ito. Ang tanawing iyon ay dumurog sa puso ni Debbie. Nagsimula siyang humakbang, paalis na sana sa lugar nang bigla niyang marinig ang boses ng lalaki. Hindi pala ito Pipi, tulad ng inaakala ng mga taga San Rafael, at batid pala nitong naroon siya. Gulat na gulat siyang napalingon dito. Nakatayo na ang binatang nakatingin sa kanya at sabi, kung ano man ang nakita niya sa isla ay huwag na sanang dalhin sa bayan. Katanungan ang naging tugon ng nangangatal na labi ng dalaga. Sino sila? Bakit mo ito ginagawa? Humakbang palapit sa kanya ang binata habang siya ay humakbang palayo. Anang binata, ang mga tao sa Isla Ibora ay may payak, ngunit tahimik na pamumuhay. May matapang, ngunit mabuting pinuno. Mga taong salat sa kaalaman, ngunit masayahin ang mga puso. Nangyayari ang mga pagsabog dahil sa tangkang pananakop sa kanila noon ng mga dayuhan na hindi nila batid ang pinanggalingan. Dahil sa mga pagsabog na iyon, ang lahat sa isla ay naglaho. Kasabay din ang paglalaho ng mga nanakop sapagkat hindi hinayaan ng kanilang pinuno na magtagumpay ang mga ito. Ginamit ng pinuno nila ang nalalaman nitong ritual upang buhayin ang mga nasawi niyang nasasakupan sa isang masaklap na paraan. At ang mga ito ang bumawi sa tagumpay na muntik ng maangkin ng mga estrangherong kalaban. Kalaunan, ang pinuno ay nasawi rin dahil hindi nito kinaya ang lakas na ibinigay sa pagbuhay sa mga bangkay. Inilibing niya itong mag-isa dahil siya lang ang tanging nakaligtas sa malagim na trahedyang iyon na sinapit ng Isla Ibora. Nakaligtas siya dahil sa mga oras ng pagsabog ay kasalukuyan siyang sakay ng kanyang bangka mula sa paninisid. Nasaksihan niya ang noon ay naglalagablab na apoy na nagpaalab sa damdamin niya para ipangako sa sariling hindi niya sila pababayaan. Ang mga magulang, kapatid, kaibigan at mga kakilala, bago tuloy ang malagutan na hininga noon ang pinuno, ay mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya at sinabing, siya na ang bagong pinuno ng Isla Ibora. Kaya naman isa-isa niyang hinuli ang bawat tao sa munti nilang isla at isinadlak sa mga tahanang walang bubong, nang sa gayon ay patuloy niyang mabuhay ang katawang lupa ng mga ito kahit ang isip at puso nila ay matagal nang sumama sa hangin. Napaluhod ang binata at nakiusap sa dalagang kaharap na panatilihin ang katahimikan ng islang iyon. Namalaya na lang ni Debbie na may mga luha na palang pumapatak sa kanyang mga mata. Pinahid niya iyon at itinayo ang binata. Sinabi niyang siya ay maari niyang pagkatiwalaan at maari ring ituring isang bagong kaibigan. Sa haba ng panahon ay noon lamang nakatagpo ang misteryosong binata ng isang tao na kinagaangan niya ng loob, kaya't ibinigay niya rito ang kanyang pangalan. Siya ay si Gilier. Ipinakilala rin ni Debbie ang sarili. Mula noon ay tinutulungan na niya ang binata na maghagis ng mga hilaw na karne sa mga tahanang nananatiling nakapinid. Isang dapit hapon, habang namamahinga silang dalawa sa baybayin ng isla, sinabi ni Debbie kay Gilier na kung siya ay mamamatay sa isla ring iyon, sana raw ay huwag siyang ikulong ng binata sa isa sa mga bahay doon. Mas gugustuhin daw niyang mahimlay ng payapa sa ilalim ng lupa kaysa manangis ng walang humpay sa napakadilim na senaryong iyon na tila ba isang lihim na bahagi ng impyerno sa mundo. Napatitig si Gilier sa dalaga. Habang tinititigan niya ito ay unti-unti niyang napapagtanto na baka nga dapat na niyang bigyan ng tunay na katahimikan ang islang iyon sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga buhay na bangkay. Isang pagpapalaya na magbibigay ng kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Biglang may kumislap sa isip niya. Nagpatulong siya kay Debbie na gumawa ng mga hukay.
Silang dalawa lang sa loob ng maraming araw. Ang pagtungo roon ng dalaga ay inilihim niya sa mga magulang. Si Guillermo na rin ang naghahatid sundo sa kanya patungo at paalis ng isla. Isa-isa nilang kinukuha ang mga buhay na bangkay at inaalisan ng hininga sa pamamagitan ng matalas na bagay, tapos ay inililibing. Hindi iyon naging madali, lalo na ng pamilya na ni Guillermo ang inilibing nila. Subalit nagdulot naman iyon ng kagaangan sa puso ng binata, maging kay Debbie. Natutuwa siyang matapos ang mahabang panahon na pamumuhay ni Guillermo sa Kapanglawan ay unti-unti na nitong nakikita ang liwanag at batid niyang malaki ang naitulong niya. Makalipas ang maraming araw ng pagtutulungan, ang Isla Ibora ay hindi na naging kanlungan ng mga buhay na bangkay, kundi isa na itong payapang himlayan ng mga tao na minsang nabuhay sa muntiman ngunit masayang komunidad. Habang sakay ng bangka pabalik sa bayan, ay huminto sila sa gitna. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay maingat na hinawakan ni Guillermo ang kamay ni Debbie. Sinabi niya rito na ang pagdating ni Debbie sa buhay niya ay tulad sa isang bukang liwayway at umasa siyang makakasama niya ito hanggang sa takip silim ng kanyang buhay dahil kanya na itong iniibig. Ang mga katagang iyon ng binata ay nagpapitlag sa puso ng dalaga. Matagal na niya iyong gustong marinig mula sa mga labi nito, ngunit ngayong narinig niya ay hindi naman siya makaapuhap ng dapat itugon dito. Kaya naman, hindi na lang siya nagsalita at sa halip ay buong suyo niyang kusang inilapit at inilapat ang mga labi niya sa mga labi nito. Nabiglaman ay hindi nagpahalata si Guillermo. Sa halip, masuyo niyang tinugunan ang matamis na halik ng dalaga at iginawa din ang mahigpit niyang yakap dito.